Sir Mark, you are the source of blessing. Amen. So, pakibati po yung bawat isa, you are the source of blessing. Amen. Yes. So, marami pong may sakit, no? Halos lahat po yata na-experience ng sakit. Siguro dahil sa panahon na malamig, kaya kailangan po natin magpalakas din po sa ating physical. No? But today, tayo po ay narito para magpalakas po sa ating spiritual na buhay. So I hope, paglabas natin ng pintuan na to, na 100% tayong full charge and ready na ulit tayo sumabak po. Amen. So last week po, we talk about yung absolute tower o yung absolute partisan. Ngayon naman po, we will talk about the absolute journey o yung tiyak na paglalakbay natin mga anak ng Diyos. So, nabanggit ni Moksa din nung kailan ba kami umalis. This week lang na ang hirap daw i-summarize yung message na to. Yes po, medyo challenging po yung message. Hindi ko alam kung conclusion ba yun o yung intro ba. But by God's grace, nawa lahat tayo ay may makuwang answer. So, hindi kailangan maano natin yung message 100%, but lahat na meron tayo dapat makuha. Amen. So, ayun po. Today po, we will talk about yung ating title, The Greatest Blessing of Life, Absolute Journey Every Day. Amen. So, we have long introduction po. Last time, we only have one introduction. Ngayon, medyo mahaba po yung ating intro. Sabi ko sa number 1, ano po ba yung standard of absolute journey? So ano ba yung standard o ano ba yung standard sa Tagalog? Pamantayan ng isang tayo bilang isang anak ng Diyos na binigyan niya ng paglalakbay. So, kailangan ng anak ng Diyos ay magsimulang pumasok doon sa absolute journey o yung paglalakbay. Hindi po ito optional. Hindi ka pwedeng mamili. The moment na ang isang tao ay naging anak ng Diyos, tumanggap kay Yesu Cristo, papasok ka na doon sa journey. No? Nabigyan ka ng identity bilang isang partisan, at the same time, magsisimula na yung paglalakbay mo bilang isang anak ng Diyos. So, para itong continuation, no? Hindi po ito optional. Bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, bilang people of covenant, at tayo po ay mga remnants, kailangan po tayo pumasok sa standard ng absolute journey. Sabi po dyan sa number 1, is yung nobody and nothing. So, lahat po tayo nagsimula sa sitwasyon ng nobody. Ibig sabihin, tayo lang mag-isa. And nothing. Walang kahit ano. So, alam ko, na-experience natin yung situation of nobody, na-experience natin yung situation of nothing. Pero yung moment na yun, dito natin na-experience yung God absolute sovereignty. Nararanasan natin yung tiyak na kapangyarihan ng Diyos sa moment na nandun tayo sa nobody and nothing. Mararamdaman natin na ito na yung turning point o ito na yung simula ng biyahe ko bilang isang anak ng Diyos. At syempre, yung sitwasyon na to ay hindi po ito madali. Ito po ay mahirap. Pero ang pinaka-the best po, tayo po ay nasa loob ng God absolute sovereignty. Nandun tayo sa loob ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang masama lang naman is, nandun ka nga sa journey pero wala ka sa kapangyarihan ng Diyos. So ano pa? Kailangan magkaroon tayo ng panalangin at kasagutan. So sa loob ng ating journey, kailangan meron kang prayer. Yung prayer na magbabago sa lahat ng sitwasyon. Sabi dyan, prayer that transcend. Prayer that change. So, when we experience po yung situation of nobody, ito yung the best time na kailangan mong manalangin. No, hindi dahil okay ka na, kundi dahil ito yung time na makikipag-communicate ka sa Diyos at ipapakita niya sa iyo yung kanyang God absolute sovereignty. So, kaya meron tayo ditong tinatawag na concentration prayer. Diba si Daniel, sabi sa Daniel 6:10 ba yun, or 10:6, siya ay 3 beses nananalangin kagaya ng kanyang kinaugalian.
So, hindi dahil natakot siya dun sa batas, kundi dahil sanay na siyang manalangin. Di ba? Ipapahuli na siya ng hari eh. Kailangan huliin si Daniel. Hindi siya nag-pray dahil uhuliin siya. Nag-pray siya kasi sanay na siyang manalangin. So, yun po yung ating identity bilang anak ng Diyos. And we need to receive yung answer. Doon pa lang sa ating absolute journey, dapat tumatanggap na tayo ng kasagutan. Lahat ng absolute impossible, dapat nagsisimula na siyang maging absolute possible. Yung mga bagay na sa tingin natin ay parang imposible na, pag tayo po'y nanalangin, lahat po yun ay magiging posible. Hindi dahil mahirap, kundi dahil yun yung plano ng Diyos. Hindi dahil parang hindi mo na kaya, kundi yun pa rin po ay nasa loob ng plano ng Diyos. 2 Corinthians 12:9, sabi po dyan, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." So, masaya tayo pag meron tayong weaknesses, meron tayong kahinaan. Sabi sa Bible, no? Kung kailan ka mahina, doon ka malakas. Kung kailan ka mahirap, doon ka mayaman. Dahil kay Jesucristo. Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and will tell you the great and hidden things that you have not known." So, tumawag tayo sa Diyos at ipapaliwanag niya yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Alam ko meron tayo yan kanya-kanya. May mga bagay tayong hindi natin maintindihan hanggang ngayon. Pinipilit natin intindihin, tumatawag tayo kung kani-kanino, pero hindi rin natin masagot. So ito na yung time na kailangan natin tumawag sa Diyos para maintindihan natin yung mga bagay. Amen. Number 2, ano yung purpose of absolute journey? Ano ba yung layunin ng ating paglalakbay bilang anak ng Diyos? Hindi po para matapos mo yung mission mo. Kasi pag yung isang tao naglakbay, kailangan matapos yung mission. Ako dati po, ang hilig ko pong umakyat sa bundok, kahit sobrang pagod ka na, parang ayaw mo na lang bumalik. Kasi kailangan yung goal mo, maano mo yung tuktok ng bundok, nandun ka na sa lolokohin ka pa ng mga tour guide. 5 minutes na lang yun pala, isang oras pa. Diba? Hindi ka na babalik kasi malapit ka na. So yung journey natin, hindi para matapos yung mission, pero para makita yung mga taong ipinadala ng Diyos. Doon sa journey mo, meron kang makikilala. Diba sa bawat season ng buhay natin, may iba't ibang tao na pinapakilala sa atin ng Diyos. For example, si Pablo, na-meet niya yung mag-asawang si Priscilla and Aquila. Yung pagkikita ni Paul at ni Priscilla and Aquila, hindi po yun aksidente. Yun po ay nakaplano kasi gustong gamitin ng Diyos si Pablo. And para 100% na magamit si Paul, kailangan na may tutulong kay Pablo. So, yun po yung purpose of absolute journey para makita natin yung mga tao na to. So, hindi dahil yung mga tao sumasama sa atin kasi ay ang bait kasi nito. Kasi to minsan lagi ko nang lilibre. Yung mga ganun, di ba? Sumasama sila sa atin, yung mga remnants o yung mga disciple, kasi dahil hinanda na sila ng Diyos, hindi dahil mabait ka sa kanila. Wag natin isipin na mabait kasi ako dito eh. Kundi sila yung mga taong hinanda na ng Diyos. Kaya yun po yung hahanapin natin. So ayan sila. Yung mga pilgrim, yung mga taong nananalangin para magbigay sa atin ng kalakasan. So minsan ako pag may time talaga na hindi ka makapag-pray, no, minsan naisip ko siguro naman yung mga pastor o yung mga church member nagpe-pray para sa akin. So minsan okay na yun. But I'm not saying na itigil natin yung panalangin, pero yung mga tao na to is tinutulungan tayo sa ating panalangin. Ano pa? Yung mga scattered one, sila yung mga dinispatch. Sila yung mga kinomission. Diba? Yung mga taong i-commission natin. Ano pa? Watchmen. Ito yung mga taong nag-guard, nag-keep at nag-protect.
Di ba sa mga subdivision, laging may guard. Di ba, bago ka pumasok, either naliwang ka ng ID, tapos dun sa guard may mga CCTV. Kasi kailangan nilang protektahan yung buong subdivision. So, ito yung mga taong ipapadala ng Diyos sa atin, yung mga taong magpoprotekta. Ano pa? Yung mga spies. Yung mga spies sa time nung tawag doon Jericho Wall, bago bumubuo ang Jericho Wall, ang Diyos nagpadala na siya ng mga spies. And yung mga spies, bago ka may padala, kailangan train ka. Hindi pwedeng basta-basta ka lang kinuha. Kailangan alam mo yung trabaho mo bilang isang spies. Kasi pag nahuli kayo, kayo yung unang mahuhuli. Diba? Kasi kayo yung nauna dun eh. Kailangan ibibigay nyo na yung information. O ito, ganito yung haharapin natin. Maraming kalaban to. Diba? So, yun yung mga taong ipapadala ng Diyos sa atin. Ano pa? Yung mga banner raiser. So, ano yung trabaho ng mga banner raiser? Sila yung tataas ng flag para makita ng mga tao. Diba? So, sa pamamagitan nila, yung mga tao makikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. And highway builder. So, sino yung mga highway builder? Simple lang, sila yung gumagawa ng daan. Sila yung gumagawa ng daan para yung mga tao ay makalapit at makabalik ulit sa Diyos. So, ito yung mga tao hinanda ng Diyos para sa atin, para sa loob ng simbahan. Amen. Sabi ni Moksan nito, ewan ko kung narinig na Jamaica, minsan hindi na daw siya nag-aalala na hindi na siya bumababa dito sa Manila kasi nandito naman daw tayo. Dito yung mga remnant leaders, mga pastor, kasi ang layo niya 2 oras yung biyahe. Magkano yung gasolina, magkano yung toll gate, more or less pag pumunta siya rito, 4,000 na agad yung nagagastos niya. So nawawalan na siya ng worry kasi may mga tao na tinanda ang Diyos. And same thing sa EDSA, diba, sa Pampanga, may mga tao na hinanda ang Diyos doon. Ngayon po magkakaroon tayo ng possible church sa General Trias, diba? Pinuntahan na natin yung pastor this week. So wala pang final, pero ano yung goal doon? Sabi ni Muksanin, kailangan may tao doon. Na mas maganda, taga doon mismo. Para kung ako man yung pupunta doon, ilang oras din yung biyahe, mga 2 hours din balikan, walang traffic. So ganun kahalaga yung mga tao na pinahanda ng Diyos. So yun po yung dapat na-experience natin bilang purpose ng absolute journey. Acts 18:2-3, yung nasabi ko kanina, nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakatira sa kanila at siya ay nagtrabaho kasama nila. So ito po yung mga taong tumulong kay Pablo. Hindi dahil nakilala lang sila ni Pablo, kundi sila ay hinanda ng Diyos. And then Isaiah 57:14, build up, prepare the road, remove the obstacle out of the way of my people. So nabanggit ko na po kanina, ito yung highway builder. Sila yung nag-aalis ng mga bato, mga obstacle, na para ang tao ay madaling makalapit sa Diyos. Amen. Number 3, background of absolute journey. So, ano po ba yung background of absolute journey? Walang iba po kundi yung Christ authority. Bibigyan niya tayo ng tagumpay. Hindi dahil magsisimula ka, hindi dahil bigo ka at gusto mo magtagumpay, kundi yung tagumpay na ibibigay niya is galing na mismo sa tagumpay. Nag-gets nyo po ba? Diba? Magsisimula kang matagumpay, hindi yung magsisimula ka na hindi ka pa nagtatagumpay. So, we are fighting hindi dahil sa ating sariling lakas, but we are fighting kasi meron tayong Christ authority. Nagtagumpay tayo hindi sa sarili natin, kundi
sa Christ authority na meron ang lahat ng anak ng Diyos. Ano pong authority ito? Ito po yung laban sa ruler of the power of the air. Walang iba kundi si Satan. So, yun po yung isa sa mission ng buhay natin. Wasakin yung gawa ni Satan. Parang ipis. Di ba? Yung ipis, anong ginagawa sa ipis? Tinatapakan at dinudurog. No? So, may we all have this confession na wasakin ang gawa ni Satan. Number 4, method of absolute journey. So, ano pong klaseng method? You have to have yung power to accept everything. So, may mga bagay na mahirap tanggapin, mga sitwasyon na mahirap tanggapin, minsan mga tao na mahirap tanggapin. Ang binigyan sa ating method sa journey is accept everything. Accept that everything is under God's absolute sovereignty. So ano pong ibig sabihin nun? Minsan inaalaw ng Diyos yung sitwasyon, inaalaw niya yung problema. Ang mahalaga is nasa loob yun ng kanyang kapangyarihan. So we are not controlled anymore ng ating circumstances, ng ating mga problema, o yung ating pinagdaraanan. Na dapat tayo mag-control doon, hindi tayo yung mag-control doon. Diba ngayon yung mga bata, cellphone may nagko-control sa kanila, hindi na sila yung nagko-control sa cellphone eh. Diba kahapon, meron po kaming way of salvation training sa Biasan, sabi ni Paco, ay wala po sila, lahat po sila nag-aakila ng cellphone. So, diba, walang sariling cellphone, pero nag-aakila ng cellphone. Sabi ko, sige nga, magpapaakila na rin ako ng cellphone doon. Diba? So, nako-control. So, tayo din po, hindi tayo dapat makontrol ng mga sitwasyon na to. Dapat tayo yung magkaroon ng control. Amen. So, sa ating pong main message, act on the absolute journey. So, ano naman po yung gagawin natin? Ano naman po yung action na gagawin natin doon sa loob ng ating journey o yung ating absolute journey? Number 1, yung enjoyment. So, dapat natatamasa mo yung enjoyment of with Emmanuel and oneness. Ano pong ibig sabihin nun? With, kasama ko ang Diyos. Emmanuel, kasama natin ng Diyos. And oneness, kasama natin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. So, we need to enjoy this kind of blessing. May narinig po akong message, nag-attend po ako ng isang revival sa isang simbahan ng linggo ng gabi. Sabi ng pastor doon, kaya yung isang tao o yung isang anak ng Diyos nawawala kasi lumalayo siya sa presensya ng Diyos. And pag malayo ka na sa presensya ng Diyos, doon na lalapit sa si Satan. Diba? Pag malayo ka na kay Jesus, malayo na yung relasyon mo sa Diyos, wala kang choice kasi matideceive ka na ni Satan. Ang example niya na si Satan is parang isang leon, umaatungal at maghahanap ng mabibiktima. So nawa, hindi tayo lumayo. Kasi pag malayo ka na, mahirap nang lumapit ulit. Na madadaya ka na ng kaawat. So, kaya we need to enjoy po yung with Emmanuel and oneness. Pangalawa po, waiting. So, lagi natin naririnig kay Muksanim, don't worry. No? Don't worry, trust God. So, ibig sabihin, habang yung answer ng prayer mo wala pa, nagkakaroon ka ng waiting. Kasi yung kasagutan po ng Diyos is not instant. Hindi po siya parang noodles, no? Na instant lahat. Yung answer of God, we need to wait. Waiting is very important. Sa lahat po ng bagay, meron po God time schedule. And number 3, yung challenge. Challenge toward eternal. So, challenge po natin yung buhay natin sa mga makalangit na bagay. Hindi po yung mga purong makamandong bagay. Amen. Nag-aamin siya. So, ano pong ibig sabihin nito? Meron po talagang challenge yung mga anak ng Diyos. So, anong klaseng challenge? Maniwala tayo sa mga bagay na eternal. Last night po, may bigla ang lakad kami. Tapos,
nagkukwentuhan sila sa ganun lang to, nagkukwentuhan naman. Pag nakikita, puro trabaho na lang yung pinag-uusapan. Diba? So hindi na ako makarelate. Hindi na ako makarelate sa kanila. So nandun ako sa gilid. So sabi nila, okay lang yan kasi mas mayaman ka naman sa amin. Yung yaman mo naman ay nasa langit. Diba? So, yung ganun po, kailangan mag-ipon din tayo ng yaman, hindi lang sa lupa, kundi sa langit. Diba? So, ganun po yung mga anak ng Diyos. And we need to challenge na mga-ipon ako ng yaman sa langit. So, payamanin lang po sa langit. Amen. So, ito po. Number 2, ayan, yung 7 remnants, naka-experience sila ng suffering, naka-experience sila ng God's preparation, and na-experience nila yung challenge. So, yung mga 7 remnants ko, like sila Joseph, sila Paul, sila David, sila Daniel, naka-experience po talaga sila ng suffering. And lahat po sila nagsimula sa suffering. And laging sinasabi ni Pastor, it's okay. Okay lang nung magsimula ka sa hindi madaling sitwasyon. So, kasi ito yung simula ng kasagutan. Sa ating mga anak ng Diyos, di ba lagi natin naririnig yung 3 answers. Lahat ng problema, pagpapala. Lahat ng crisis, oportunidad. Lahat ng conflicts, ito ay mga renewal natin. So, hindi po ito totoong blessing po iyon na nakabalot sa problem. So, pag binuksan mo yung balot na problema, ang nasa loob po ay blessing. So, yun po yung meron tayo. So, hindi po about sa ating suffering, but it's about yung blessing na ibibigay sa atin ng Diyos. Then number 2, prepare yourself. So, yung 7 remnants, they prepare. Hinanda nila yung buhay nila doon sa kanilang paglalakbay. Intentional. Dapat maging intentional po tayo. Hindi tayo parang, sige, sumama sila, sasama na din ako. Pumunta sila, pupunta na din ako. So dapat maging intentional po tayo o meron tayong willingness. Willingness about yung spiritual. About our skills. Spiritual, cultural, and skill summit. Lalo sa mga friends natin nag-aaral. Ngayon hindi nyo pa matidiscover, but after ilang years, matidiscover nyo na hinanda pala ako ng Diyos. Hinanda niyo pala yung skills ko, hinanda niyo pala yung talent ko, even yung study ko ay part ng preparation. Kaya, sabi ko kay Pao last time, lagi kang online, gabing-gabi na online ka pa. Tapos pag may kailangan kang gawin sa school, ayaw mo magsulat. Diba, minsan pa siya pwede po pa pray, ganyan. Para saan yung pray? Kasi dami po namin sinusulat. Sabi ko, ay, sulatin mo yan. Mas maganda na sulatin mo yan kasi mas maiintindihan mo mas mag-i-imprint sa'yo. Kailangan mong mag-aral. Sabi, ay sige po, uninstall ko na rin po yung Facebook ko. Ay, yung Messenger. Sabi ko, yung Messenger, yung Facebook. Diba? Baka kasi kinakain ka na rin ng social media mo. Kasi lagi talaga siya online, kahit tignan niyo siya. Siguro, inano niya na yun, tinurn off niya na yun. Tinurn off niya na yun, para hindi ko makita. So, it's part of preparation po. Ngayon po, nag-start po ulit ako mag-aral sa Grace. So, medyo nagulat ako kasi parang mas mahirap siya, mas maraming assignment. But, alam ko, it's a preparation po. Kailangan ko rin na preparation. And then number 3, yung expect the challenge. Ano pong klaseng challenge? Challenge with regards of kingdom of God. So lahat po tayo gagamitin ng Diyos for His kingdom. So we need to prepare ourselves and then challenge. Amen. Number 3, ito po about sa mga pastor, minister, and mga church officer. So, lahat po tayo ito. We need to enjoy po yung blessing of absolute journey. Yung continuation. So, madali po magsimula. Minsan, naabot ka sa gitna, malapit ka na sa dulo, pero minsan, may time talaga na mag-i-start ka. So, importante, tayo mismo, nagkakaroon tayo ng continuation.
So ano pong continuation yung ma-enjoy natin? Yung Mount Calvary, yung journey of completion. Diba sa Mount Calvary po, dito po, nasabi ni Jesus na tapos na. Tapos na ang laban. No? Nung bago siya malagutan ng hininga, dito niya yung nasabi. So, nawa ma-enjoy natin yung journey natin of completion. Tapos na. Ma-enjoy natin yung blessing of John 19:30. It is finished. Ano pa? Mount Olives. Ito naman po yung journey of prayer. Sa Mount Olives, dito po sila nagsasama-sama. Yung mga disciple, lagi po silang nag-gather and sabay-sabay po silang nananalangin. Bago sila umaksyon, bago sila kumilos, lagi silang nagsisimula sa panalangin. So, wag po tayong kikilos ng walang panalangin. And then, sa number 3, yung Mark's Upper Room, dito naman po ay dinedibot nila yung sarili nila. So, nagsasama-sama sila at nakikinig sila sa salita ng Diyos, sa mga tinuturo ng mga apostol. So, Acts 1:14, they all joined together constantly in prayer along with women and Mary, the mother of Jesus, and with his brother. And then Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles, teaching and fellowship, to the breaking of bread, to prayer. So, nawa magkaroon po tayo ng ganito na oras ng pananalangin. And then yung last na po, new believers, multi-ethnic minister, and sick people. So, I don't know, pero sometimes parang mas maganda na kino-consider natin yung sarili natin as new believers. Kasi pag bago ka, mas mas, kumbaga mas nag-on-fire ka, naglalagaw lang yung pananampalataya mo. So, anytime na nangihina tayo, bumalik tayo sa buhay natin bilang mga new believer. Anong ibig sabihin nun? New believer na laging panghahawakan yung pangako ng Diyos, laging magkakaroon ng commitment sa today's word. Ano ba yung salita ng Diyos na meron ako ngayong araw na to? So we need to add just 5 minutes lang po. Minsan po nagsisend po ako ng today's word sa Bias or Redlands. And we have prayer meeting. So yun po yung isa natin today's word. So how come na nabubuhay tayo nang walang salita ng Diyos sa araw na yun? Diba? So, ayun po. And then yung mga multi-ethnic minister. So, wala pa tayo dito sa church. Ito po yung mga missionary na pinapadala sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tribo. So, we need to pray na magkaroon tayo ng multi-ethnic ministry. Pero yung pinopoint niya bilang isang multi-ethnic minister, kailangan you are guided with the Holy Spirit. And yung Holy Spirit nag-work, and then yung Holy Spirit nagkakaroon ng bunga. So, I guess hindi natin kailangan maging multi-ethnic minister. Lahat tayo kailangan natin ng working, feeling, guidance, and then yung result is my fruit of the Holy Spirit. So, magkaroon tayo lahat ng bunga. Amen. And then, number 3, sick people. So alam ko, this week marami nagkaroon ng sakit. Si Deaconess Beck, 1 week din siyang wala. Ewan ko kung may sakit, pero sabi niya may sakit siya. 1 week din siya hindi pumasok sa work. So medyo uso po yung sakit. But we need to hold on to God's power and we need to receive healing. Healing sa pamamagitan ng panalangin. Amen. So Acts 19:11 hanggang 12, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo, kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang mga masamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. So, ayun po, healing. So, kailangan po natin gumaling sa ating mga karamdaman. At mas kailangan po na lumayas yung gawa ng diablo sa buhay natin.
I guess mas maganda pong healing yun. Diba? Demonyo, lumayas ka. Diba? Amen. Importante na lumalayas po yung gawa ng Diablo sa buhay natin. Amen. So, ngayon po for our conclusion, ano po ba yung greatest blessing na tinanggap natin sa loob ng ating absolute journey? So, nawa may experience natin yung blessing of absolute journey daily. So, daily po, nasa loob po tayo ng journey na binigay sa atin ng Diyos. We are called, tinawag tayo ng Diyos to enter doon sa journey. Gaya po ng sinabi ko kanina, hindi po ito optional. Kasama na po ito. Hindi po pwedeng mag-no kasi kasama na po ito. And doon po sa journey, may season of nothing. Wala dyan, dito nalagay. Merong season of nobody and nothing. But ang importante, we have yung concentration po. Tuwing umaga, tuwing hapon, at tuwing gabi. Concentration, prayer. And na-experience natin yung mga disciples na hinanda ng Diyos. Sa lahat po ng field, dito sa housing, sa Biason, sa EPSA, ngayon sa Sampaloc, and magkakaroon po tayo ng opportunity sa General Trias. So sabi ni Pastor, disciple yung kailangan. Hindi mapupuntin yung isang ministry o hindi na kailangan mag-start yung isang ministry kung walang disciple. So, ano yung ating destination? 237 nation and 5,000 tribes. So, doon na, magtatapos na yung buhay natin. Pwede na tayong kunin ni Lord. Diba? So, ngayon lamang po, talakpakan po natin ang Diyos and saglit po tayo manalangin. So, nawa ma-experience po natin yung message this week and magkaroon po tayo ng mas marami pang kasagutan. Let's all pray, Lord God. Maraming salamat po sa mensahe na aming tinanggap. Thank you for allowing us po na pumasok sa iyong God absolute journey. And because of this, Lord, kami po ay magtatagumpay, magagawa po namin yung misyon na ibinigay mo sa aming buhay, Panginoon. At anuman po yung anything na situation, yung nobody and nothing situation, alam po namin na ito po ay yung platform, ito po yung opportunity upang magawa po namin yung bagay na magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. This time, Lord, may we continuously enjoy yung Christ authority na tinanggap na ng iyong mga anak at patuloy namin ma-enjoy yung pagpapala ng with, Emmanuel, and oneness. At patuloy, Lord, na gamitin mo kami. At doon sa journey na ito, patuloy mong ipakilala yung mga tao. Gagamitin mo, kagaya ng Priscilla, kagaya ni Aquila, yung mga disciple, watchmen, mga spies, mga pilgrim, at mga remnants, Panginoon. Lord, there's so much opportunity po na gawin namin yung aming calling. That's why we believe po na lahat ng bagay ay handa mo. Ito man po ay sa aming physical na kalakasan, spiritual na kalakasan, o yung kagalingan, Panginoon, even sa financial na kalakasan, even yung relationship natin sa bawat tao, Panginoon. Lord, as we end this worship, patuloy mong inagal yung salita ito sa aming mga puso, at patuloy, Lord, na kailangan po maitaas at mapalangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise God po.